We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang We Can Do It! Ayan, kami po ang inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Yeah, kamusta ka na, Ate Maru? I'm a beautiful ring, sabi ng kapitbahay namin. Buti yung color mo ha. Yung mga damit natin. Oo. Brown. Ako, gray, black, you know. We're colorless. we're praying for the Philippines. Yes, we are. And we're seriously praying for the Philippines and the election, kung sino po yung mga ilalagay natin. Yes. This is our responsibility. Tama. Kung sino po ang ilalagay natin dun sa posisyon. And please pray and pick the right person. Yeah. Na pinag-aralan ninyo, pinanalangin ninyo, and that's our responsibility. That's true. Yeah. That's true. Kasi itong decision natin na ito ay it will last for 6 years. So we pray that God is going to give us the best person for this. And usually yung mga policies na nagagawa within that 6 years, it lasts longer. Yeah, right. Kasi we're putting people who are policy makers. Dapat importante na pagpilian talaga ng tama. Correct, Yung correct. polisiya. Oo, wag tayo pabili-bili. Oo. Yeah. Siguro matuto na tayo, no? All of us have been hindi naman siguro victimized, but then na-lure lang siguro tayo because of sa pangangailangan. But this time, I think we really have to be very, very serious sa decision na ito. Totally, I agree, Ate Maru. Yeah. Well, ito nga po ang programang We Can Do It. We really can do it sa tulong ng Panginoon. Amen. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. Yes. Well, Ate Maru, ito ang ating FEBC International portion, itong section na ito. And I'm still sharing with you kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa Thailand. Amen, Kasi ang dami nating mga kwento rito at naging malapit po sa puso ko ang Thailand dahil sa You've pagkain. stayed there how many ano tan? 1 year. 1 year, no? 1 year. Yeah. We were expecting to stay there longer, pero iba ang plano ng Diyos. Tama. Kaya nakauwi tayo uli dito sa California dahil may nagkaroon ng lung issues ang aking pong may bahay. And tama-tama naman nung nakauwi tayo, nagkaroon ng lockdown. Tama. So, mas mahihirapan tayo kung nandun tayo na Yes. lockdown tayo doon sa Thailand. Well, they have good medical facilities as well. Pero at the same time, yung family namin nandito, yung support ng family. It's really so nice to belong to the Lord because the Lord knows every step that we do. True. Because He goes with us and He is for us. At saka He is in us pa. So talagang ang Lord would really guide you if you seek and just obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Paborito ko yan na hymn sa so we just have to do that because ang timing ng Panginoon is never too late, never too early. It's always on time. Yeah, kaya every step, no, Timaru? And every stop din tan. Every step and stop, nandun ang guidance ng Panginoon. It's really faith. Yes. So, sabi nga po niya,
the just shall live by faith. Amen. It's easier said than done. Di ba? That's Well, honestly, Yeah. kaya tayo humihingi lagi ng saklolo sa Diyos kasi siya lamang talaga ang makakapagkaloob nun. And Amen. Ate Yeah. Maru, as we look back, you know, Mhm. God has been faithful. Oh, Bakit yes. kaya lagi tayong, oh Lord, help me? Oh. You know, I mean, definitely He wants that. Mhm. At the same time, gusto niya yung, yes, Lord, help me. And then we make a step. Mhm. Lord, help me. And then we make a step. You know? And as we look back, talaga namang faithful ang Lord. Hindi talaga nagkulang. And He has never failed No, us. no, He will Talaga. never. Oo. Yeah. He will never. And, Never. I mean, kahit tayo kunin ng Panginoon, it's still okay. You know, Amen. actually, that's the best. You know, we Mm. will be in the presence of God. Tapos na ang mission natin. Who can ever say that, right? Yeah. What philosophy or any religion can say that? Uh-huh. Only Mhm. the gospel message of Jesus Christ can Amen. offer that Yes. wonderful, wonderful hope and plan of God. Yeah. Yeah. Nagsisermon na po kami ni Pastora Maru. Yes. Kasi umaapaw ito sa amin Uh-huh. dahil ang kabutihan nun ng Panginoon ay I know it's overflowing. Oo. Sometimes ay may deviation na ginagawa lang ang kaaway, Mhm. especially our mind. Oo, Naku. maraming pumapasok diyan, mga doubts and fears. Mhm. But then all of a sudden when you talk to God and when you call upon His name, Mhm. He is there. Alam mo lately lang the Lord taught me this one. Mm. Matagal ko na nadinig ito at sinasabi ng mga friends ko. Sabi niya, when you try to read the book of Psalms 5 chapters a A day day. Mhm. and 1 chapter of the book of Proverbs, Mhm. in 30 days you will finish the 2 books, Mm. Okay. Psalms and Proverbs. And I'm doing that. Mm. I'm on my 6th day now. Oh, praise So God. matatapos mo in 30 days. Yeah. Mhm. Nice. Yeah. Nice. So, Ian Hoy, may mga schedules, Mhm, plans. We started 2022. Oh, matatapos mo na nga yun, Ate Maru. yeah. Ngayong Marsong to. Oh, praise God. well, what we can offer to the world is what God is offering to this world. Yeah. You know, kaya po nandito ang FEBC International. Gusto nating ibahagi ito sa mundo. And we were talking about Thailand. Sabi nga natin, ang common phrase po sa Thailand, to be Thai is to be Buddhist. Unfortunately, ang Christianity sa kanila, pagka sinabing Christians, it came from the West. Mhm. So, may stigma na ho kagad. So, Yeah. dapat, especially sa mga Thai Christians, maganda na humanap sila ng pamamaraan or ways how to communicate that Christianity is, or actually it came from the Middle East. It came from Right. Israel, right? It really didn't come from the West. Yeah. Yun po ang pinaka katotohanan nun. And kailangan nga may apply natin ito. And the good thing with the gospel, Ate Maru, is pwede sa West, pwede sa East, pwede kahit kanino. Sa South. Sa South, sa Pwede North. sa North. Yeah. Kasi it's for the whole world. Yeah. It's for everyone. It's for everyone. Yeah. So Ate Maru, itong mga Buddhists, no, meron tayong magagandang mga responses dito coming from our listeners. A Buddhist learning from our Bible correspondence course. Ito yung maraming nag-aaral sa Bible correspondence course natin sa Thailand. Ito si Mr. W, hindi natin nila binabanggit kasi yung buong pangalan. You know, we want to have their privacy, ng Nakhon Ratchasima province. Sabi ni Mr. W, he's a Buddhist. He is now imprisoned. Marami kasi tayong sa Bible correspondence course natin nasa preso. And habang nandun sila sa kulungan, nakikita nila to, naririnig nila na
marami ring iba na nag-aaral nitong course. So they're also encouraged to take this. Right. So he saw his fellow prisoners learn the Bible from FEBC Bible Correspondence Course. So nag-apply siya para rin matuto. After he began to study the series of lessons, he told us that he began to have peace in mind, become calmer, and could distinguish between sin and righteousness. Ngayon nakikita na niya yung sin, kasalanan, at yung katotohanan. He wrote that he believed in salvation and eternal life and believed that Jesus Christ really exists. Amen. So praise the Lord for Mr. W. Patuloy ho natin siyang ipanalangin. Nasa kulungan pa rin siya, pero doon siya sa kulungan nakakilala sa Panginoon. Meron namang isang Buddhist nun na taga Mei Chi ng Samut Prakan. Or Buddhist nun Mei Chi Y. Y ang pangalan niya ng Samut Sakhon Province. Kasi ang ibig sabihin ng Mei Chi means a nun. Or I see. madre Okay. sa Thai. Okay? Sabi na, Mei Chi is now about 60 years old. She has been ordained Buddhist nun for a long time, living in one of Buddhist temples in Samut Sakhon Province. She has listened sa programa nating This Life as an Answer program and first time contacted us in 2013. She told us that the program gave her encouragement and she still listened to it regularly. She said that she believed in God and Jesus just in her heart. She dares not to get out from there, from where she is, because she has no family. No one will take care of her. Mga kaibigan, nabanggit ho natin ito, shinare natin ito, dahil ganito ang mga nararanasan ng mga taong tumatanggap sa Panginoon. Sa ibang bansa, sa Pilipinas, iba naman yung dinadanas din. Pero dito, talagang walang mag-aalaga sa akin, tatakwil ako ng family ko. So we need to understand and we need to continually pray. Pray for them. So panalangin ho natin si Mei Chi Y. Ang ibig sabihin po nun, nun, yung Mei Chi. Palati maruyan ang ating Radio International or FEBC International. Nagpapasalamat tayo sa inyo pong patuloy na pananalangin, pagsuporta sa gawain po ng FEBC all over the world. We can do it. God is faithful. We want to be faithful in sharing the love of God throughout the whole world. We can do it. You can do it. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Wow, we are so blessed today sa ating program at ito po ang ating guest ay isang avid listener ng DZAS. At malalaman natin sa kanyang kwento kung kailan siya nag-umpisa na isang tagapakinig ng station DZAS 702. At siya po ay member ng Jesus Cares Christian Ministries International. May dalawa siyang anak na si Joshua at si Jeremy. At sabi niya, nakilala niya ang Panginoon noong 1985. Marami siyang ikwento sa atin. She's a very simple person, very sweet. Let's welcome po sa ating program si Leonila Garcia Maniquis. Woohoo! Kamusta po? Magandang araw, Leonila. Magandang araw din po. I'm glad na makasama po sa inyong ministeryo ng 702 DZAS. Kailan ka pa ho nakikinig sa atin sa DZAS?
Since 1985 pa po, bata pa po ako noon, ay nakikinig na po ako ng yung programang DCAS. Nakakilala ka sa Panginoon through DZAS? Yes po. Oo. Ikwento mo nga sa amin konti yung experience mo na ikaw ay tagapakinig. May radyo ka ba? At mayroon ka isang kwento sa akin eh. Opo. Yun po kasing kapitbahay namin po, naging din po siya, ka-sister ko po. Talaga pong inilalakas po niya yung radyo niya para mapakinggan ng buong barangay. Ay, bless po ako sa kanya dahil sabi ko ang ganda naman ng pinakikinggan ng kapatiran ito. Kaya po mula noon ay naghangad na din po ako na makapakinig ng inyong programa na DCAS kasi po napakagandang po programa po ang DCAS, napakarami po ang natutulungan po nito sa pamagitan ng spiritual na pamumuhay. Nung nilalakasan nung kapitbahay mo, meron bang mga naiinis naman? Hindi ko lang po sure kung merong naiinis, pero ako po bilang isang nakakarinig ng programa na DCAS ay nabe-bless po ako, kaya Wow. nahamon po ako na makinig na rin ng inyong programa. Well, that's good to hear kasi wala tayong narinig na feedback na nagagalit, pero para sa iyo, you didn't hear anything about that, pero ikaw ano ka na nun? Talagang tinatawag ka na ng Panginoon noong time na yon. Talaga ang Panginoon gagawa at gagawa ng paraan para talaga ma-call ang ating attention sa Kanya. At maraming salamat po sa neighbor ninyo na napakalakas, siguro bago ang battery palagi ng radyo, ng transistor radio ng inyong kapitbahay, kaya talagang nilalakasan Sa buong niya. barangay nga daw eh. Oo, buong barangay. May kasama din po ba kayo na nakikinig o kayo lang mag-isa? Sa ngayon po, ako lang po mag-isa dahil yung anak ko nga po ay nasa trabaho nila. Ako lang po mag-isa dito sa aming tahanan. Oo. I see. Taga saan ka, Leonila? Nung dalaga po ako, taga Nueva Ecija. Tapos nung nakapag-asawa po ako, ay naging taga Bulacan na po ako. Saan sa Bulacan? Dito po sa San Ildefonso. Oh, wow. I see. Oo. At saka, ano nga pala ang trabaho ni Sister Leonila? Nagtitinda po ako ng frozen foods tuwing ikalawang linggo. Ng araw-araw ay halos Lunes at Huwebes po sa loob ng isang linggo. Saan? Anong frozen foods? Marami pong items ang frozen foods. Andros po, iba-iba pong klase. May CTO, may hot dogs, kung iba-iba po yung mga That's nice. ng frozen foods. Di siguro po bago kayo maglako ng mga nito, nananalangin po ba kayo sa Panginoon na maubos ito? Pinakauna kong ginagawa bago po ako maglako ng aking paninda ay nagdi-devotion muna po ako, nagpe-pray muna po ako kasi alam ko na malaking bagay yung pagdi-devotion sa Panginoon, yung pananalangin sa Panginoon. Naniniwala po ako na sa ganong paraan ay kikilos po ang Panginoon sa aking hanap buhay. Ayun. Sister Leonila, thank you dahil yun, kahit dito sa Messenger, dyan sa phone mo, alam ko gumastos ka mag-load para tayo magkausap, which klarong-klaro naman yung kwentuhan natin. I know. Nagpapasalamat kami sa ano. Ate Maru, paano ba kayo nagkakilala ni Sister Leonila? Paano mo hinabol si Sister Leonila? Bumili ako ng tosino. Alam mo, nagpadala lang siya ng short note sa akin. Sabi niya, Ate Maru,
ako po ay isang avid listener ninyo. So So, I thought, oh wow, what a way of making me happy for that Right. day na talagang right. nabasa ko. Hindi ho dahil ako, kundi dahil ho sa Panginoon. Kasi kung hindi dahil sa Panginoon, hindi naman ho ako makilala at madinig sa radyo. Kaya, I don't know, but my heart was just very soft on her. And then while I was naghahanap ako ng mga ma-interview natin ng mga listeners. Dahil ngayon March, anniversary natin. Anniversary Ayan. namin. So we would Yeah. like to feature some of the listeners. 1 year. And then, kayo po ang binigay ng Lord sa akin, Sister Leonila. Wow. Ay po ang Diyos. Ay po ang Diyos. Ay, thank you po, thank you po. Paano nyo rin po na ibabahagi ang salita ng Panginoon sa inyong mga customers? Sa pamamagitan po ng sinasabi po sa kanila na ang Diyos po ay mabuti sa buhay ko bilang isang solo parents ay patuloy na pinoprovide ng Panginoon yung aking pangangailangan dahil napakahirap po na maging solo parents. Pero kahit na solo parents, nandun po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Talagang siya yung nagpo-provide ng pangangailangan namin araw-araw. Di po ba pandemic, pero sa kabila ng pandemic ay patuloy pa rin ng gumagawa at kinikilos ang Panginoon sa buhay ko bilang isang solo parents at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ilan taon po mga anak nyo? Ilan taon na po si Joshua at si Si Jeremy? Joshua po ay 20. Aha. Ako si Jeremy po ay 18 years old. Oh, nasa kolehiyo na po sila? Ganun po ba? Nagtatrabaho na po sila, hindi po sila nakapagpatuloy ng pag-aaral. Gusto, aha. Wala po sila kasi hilig mag-aral. Aha, okay. Well, I see. kung sila po ay nakakapaghanap buhay na gusto naman nila at maganda naman ang sahod, that's their joy. Yeah. Suportahan natin. Sila po ba ay close din sa Panginoon, Sister Leonila? Yung pong panganay ko ay babahagihan ko na po ng Word of God at nakaka-attend na po siya every Sunday. Pero yung bunso ko ay continuous prayer pa po ako sa aking bunso. Pero alam ko na walang imposible sa Panginoon. Amen. Ipuin muli siya ng Panginoon. Kasi dati po nakaka-attend na po siya sa gawain ng Panginoon dito po sa pinag-atinan kong church. Pero nung nagkatrabaho po siya ay nahinto po siya ng pagdalo. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Yun po yung pananampalataya ko na hinihiling ko sa Panginoon. Di po ba sabi sa Bible, isa lang ang manalig sa buong sambahayan at ang buong sambahayan ay maliligtas kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Diyos. Yes. Sila po ba yung mga nakatira pa rin ho? Magkakasama kayo sa bahay? Yung panganay ko po every Saturday umuwi kaya mamaya darating po siya. Pero yung bunso ko ay stay in po siya sa kanyang work. Right. So nagtatrabaho na talaga So sila. kayo lang talaga pala sa bahay ninyo. Yes po, ako lang po. Oo. Na-mention mo sa akin, Sister Leonila, about one of the leaders ka ng Jesus Cares Christian Ministries International. At the same time, nagpe-preach ka rin? Yes po, sa biyaya ng Panginoon. Ano pong leadership? Saan ho? Sa women? Saan ho ba kayo naka-assign? Sa pangkalahatan po, kumbaga sa tinitrain na po ako bilang tagapagsalita sa pulpito. Katunayan po, bukas nga po ay mag-share po ako ng Word of God. Oh, wow! That's nice. That is nice. So, ito po ay first time ninyo mag-preach, mag-share sa pulpit? Bali, magwa 1 year na po. Magwa 1 year ka na. Amen. Wow. No, what a life. Sister Leonila, yung support, being a single mom, ngayon nag-iisa kayo, kamusta po ang support naman ng church community or yung mga kamag-anak ninyo? Paano po yung community ninyo?
Dito po sa church talaga pong pinapadama nila yung pagmamalasakit nila sa bilang isang balo na katulad ko. Talagang ipinoprovide naman po yung pangangailangan ko at pangangailangan namin mag-iina. Talagang naramdaman ko yung tulong na sila yung ginagamit din ng Panginoon para makasurvive kami sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Talagang itong pandemic talagang nagbibigay sila ng tulong sa mga kapatiran. Ganun po yung caring ng Jesus Cares sa kanilang mga miyembro. Well, tama-tama po yung pangalan Jesus Cares. I know. And they really care. Yeah. Yan po ang totoong simbahan, ano? Yun po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. And alam ko rin po, pagka pinagpala kayo, nagiging pagpapala rin kayo sa iba. And we know you've been blessing others as well. Yes. Oo. Amen. Oo. Kaya ka binibless ni Lord because He wants to use you to be a blessing to others also. Ano bang, mayroon ho ba kayong ma-share na isang maybe problem o encounter sa ministry, sa family na sinabi niyo na kung wala ang Panginoon ay hindi niyo nakayanan sa buhay? Meron po. Kasi po itong aking pong ibabahagi sa inyo ay bilang isang nakakilala sa Panginoon ay talagang may mga struggle po minsan, di po ba? Hindi naman po mawawala na tayo ay nakakilala sa Panginoon, mawawala ang ating problema. Hindi po, nandyan po yung problema. Pero sa kabila po ng mga problema na dumarating sa ating buhay ay nandyan po ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil isa sa buhay ko po, nung nawalan po ako ng asawa, 2 anak po yung naiwan sa akin. Talaga pong ang hirap ng mawala ng katuwang sa buhay. Pero salamat po sa Panginoon dahil nung sitwasyon po na yun ay nakakilala na po ako sa Panginoon. Siya po yung nagbibigay ng kalakasan ko sa kabila ng mahirap na sitwasyon na naiwan yung 2 anak sa akin na puro lalaki pa. Pero wala nga po talagang bagay na mahirap sa Panginoon kung ipagkakatiwala po natin sa Panginoon yung ating mga problema, yung mga pagsubok na ating kinakaharap ay nandyan po na ang Diyos ang siya magbibigay sa atin ng kalakasan. Hirap po ng naranasan ko bilang isang solo parents na tunay nga na kung wala ang Panginoon, siguro di ko alam kung saan na ako ngayon. Baka isa na ako sa nasiraan ng ulo sa daming problema na hinaharap ko. Pero wala nga pong imposible sa Panginoon. Nandun yung pananalangin ko, pananalangin ng mga kapatiran. Kaya yung mga problema na dumating sa buhay ko ay nakayanan ko sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng mga pananalangin ng mga kapatiran. Amen. Sila po yung sumuporta sa pag-aaral ng anak ko noong mga panahon na nag-aaral yung mga anak ko, yung mga kapatiran sa Jesus Cares ay ginamit ng Panginoon para suportahan yung pag-aaral ng aking 2 anak. Ilan taon po sila Joshua and Jeremy nung namatay po si Mr.? Si Joshua po ay 10 years old. Oh, bata pa. Si Jeremy naman po ay nasa 8 years old. 8 years old. Wow. That was really tough. Pero nagpapasalamat po kami, Sister Leonila, na sabi nyo nga, kayo ay humiling na nalangin sa Diyos. And as you look back, nandun din ang community na nananalangin at sumusuporta sa inyo. Nakita nyo po yung katotohanan ng iglesia, ng community po ng mga mananampalataya. Yeah. At doon natin napapakita sa mundo, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya, na ganun man po ang sitwasyon ng buhay. Sabi nga ni Lord, you can do it. You can do it. You can do it. Yeah, because I will be with you and we can do it. Amen. Well, Sister Leonila, thank you so much. And salamat sa pagbe-bless mo sa amin ni Ate Maru at a blessing also dahil we're celebrating our first year dito sa We Can Do It program. And you're a blessing sa amin dahil nakita namin na you can do it
then we can do it sa tulong ng Panginoon. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Totoong-totoo yan sinabi ng Panginoon. Ito po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at ganoon din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Well, kami po'y magpapaalam na. God bless you po. Salamat kay Sister Leonila. Pinagpala talaga tayo sa kanya pong testimony. Single mom. Yes. But God is faithful. God is faithful. Blessings po kay Sister Leonila and blessings to everyone. See you again next Sunday. Bye-bye. 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 Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.